Ah, ayan na naman tayo, mga bangag. Mga bangag lang talaga ang maniniwala nito, mga palangga. Ano ang tawag dyan? Nakita niyo yan sa likuran ko, di ba? Grabe, no? Kung kailan mag-eleksyon, bodol ang tawag dyan. Huwag kayong magpaniwala sa lahat ng ating mga kababayan sa ginagawa ng bangag na yan. Oh, Visayas daw, magsisimula na sa Visayas. Paano naman ang Luzon at saka Mindanao? Kung matutupad yung sinasabi mo, ngayon lang yung mangyari kasi nga, kailangan ng boto. Nangangailangan kayo dahil palong-palukak na kayo talaga. Walang-wala na kayo, nagsilayasan na yung mga kagrupo ninyo ng mga miyembro ninyo ng Alkansiya Ganggang. Di ba? Nakakahiya na lang kung ano-ano na lang ang pinag-iisipan ninyo. Kung ano-ano na lang ang tumatak sa isipan ninyo upang sa ganon makalikom lamang ng boto dahil eleksyon. Tandaan ninyo guys, itong ginagawa nila, itong ginagawa ng administrasyong ito regarding sa pagbaba ng 20 kilo na bigas, baka mamaya hindi makakain yan. Tandaan nyo yan. At higit sa lahat, yung ginagawa na yan ay pambubudol yan sa lahat ng ating mga kababayan. Huwag kayong magpalinlang, huwag kayong sabihin na lang natin mga palangga na nandiyan dyan yung 20 kilo na bigas. Kailangan bumili pa rin kayo. Pero, huwag ninyong iboto yan. Huwag ninyong iboto yung mga mga kaalkansiya niya. Huwag. Kasi lulukuhin lang din tayo niya pagdating ng araw. Bakit hindi mo ginawa nung nakaupo ka pa? Anong nakaupo ka na? Yung promise mo na sabi mo nakaupo ka, ganito, gagawin mo yung ganito. Dapat noon pa. Ngayon mo gagawin dahil nakikita mo at nakikita mo lahat ng survey, lahat ng mga ganito ay wala nang nagtitiwala sa bangag na administrasyon. Di ba? Gagawing 20 kilo na bigas, ano yun? Makakain ng pagkain ng baboy? Gagawing 20 kilos, hindi ba ninyo muna tinatanong ang mga farmers natin kung kakayanin bang ibaba ng 20 kilo ang bigas? Paano na ang mga farmers natin? Wala talaga kayong awa. Hindi nyo naisip maraming paraan na pwedeng gawin regarding sa problema ng bigas. Uunahin muna natin yung mga ginagawa ninyo. Kasi ganito yun mga langga, no? Itong ginawa niya, pagbaba ng kilo ng bigas, pas lalong lolobo ang utang ng Pilipinas. Di ba? Lolobo ang utang ng Pilipinas regarding dito. Ganun yun. Pag-isipan ninyong mabuti mga palangga, in just 32 months, magkano na ang utang ni Bobong Marcos? Ikumpara niyo yung mga utang ng datihang presidente ng Pilipinas. Kung nanonood man kayo, kung updated man, lalong-lalo na itong mga bangag na nanonood at magko-comment lang ng mga pambangag din na mga comment. Walang kwenta yung mga comment ninyo. Sana'y sa lahat ng ating mga kababayan ay magising tayong lahat. Huwag na tayong magpabudol sa 20 kilo na bigas. Kung matutuloy man ng 20 kilo na bigas, huwag na huwag ninyong iboto ang mga taong bodolero at magna sa kaban ng bayan. Unahin muna natin yung BICAM at GAA. BICAM at GAA ang pag-uusapan. Huwag nating ilihis yung problema ng PhilHealth Fund. Kasi billion, trillion na ang ginagasto ninyo na pera ng taong bayan. Ang mga bangag ngayon, sana yung mga nangamatay, yung mga minasakir sana ay mga bangag. Kung hindi naman mga bangag yun, mga matitinong tao yun. Di ba? Mayroon na namang nabalitaan bangag, ha? Yung Korean na tourist yun. Kamusta? Yung 7 minasakir, sana kung totoo ay namatay naman talaga. Pero ang tanong, kung bangag ba yun?
Kung hindi naman bangag yung matitinong tao yon, tapos ngayon, mag 20 kilo kayo ng bigas, magsisimula kayo sa Visayas, paano naman yung kakain sa Luzon at sa Mindanao? Isa na, kung gagawin nyo yung 20 kilo na bigas ngayon, lahat, buong Pilipinas. Di ba? Ganitong bobo-bobo ha. Kailangan talinuhan din natin ang utak natin dito. Vote straight tayo mga palangga. Hayaan yung mga bangag na yan. Walang kwentang mamuno sa bansang Pilipinas, kawawa tayo. Yung mga bangag na magko-comment, bah!